Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, lalo na sa iyo, Papa Dudut. Isa ako sa mga libo-libo ninyong subscribers na nakaabang palagi sa inyong YouTube channel at Spotify para makinig ng mga totoong kwento. At marami na akong napakinggan sa channel mo na mga letter senders na naka-experience na makakita ng aswang. Kaya eto ako, na-inspired din akong i-share sa inyo ang aking totoong kwento na magsasabing totoo ang aswang. Papadudot ako si Yvonne, pero Evie na lang ang itawag mo sa akin. Nasa late 20s na ako at nakatira ako sa Radar Street, Pasay City. Bali tabing-tabi lang kami ng Ninoy Aquino International Airport runway. Relihiyoso ang pamilya namin, maliban na lamang siguro sa akin. Kada Miyerkules ay nasa Baclaran kaming lahat para dumalo sa misa at magdasal ng novena sa Our Mother of Perpetual Help. Kapag Baclaran Day, nagvo-volunteer kami sa simbahan at sa araw na yon ay busy talaga dahil 5 misa at 13 novena service ang isinasagawa sa araw na yon. At kapag Baclaran Day ay asahan mong dagsa ang mga tao, lalo na yung mga deboto ng mahal na ina ng laging saklolo. Samantala isang Miyerkules pagkatapos ng magdamag na serbisyo namin sa mahal na ina, ay nagpasya muna kaming magpapamilya na mamasyal sa Baclaran. Masaya ng mga oras na yon kasi maraming tao at maraming bukas na establishments kapag gabi. Naging okay naman yung samahan naming pamilya at lahat kami ay naglilibot-libot. Pagkatapos noon ay kumain muna kami sa kalapit na fast food. Then balik ulit kami sa vicinity ng Baclaran. Then may nakita si Mama na bentahan ng mga damit. So ayon, pili ng pili at tingin ng tingin si Mama at kinausap yung seller habang ako naman ay nakamasid lang noon kay Mama. By the way, may bit-bit pala akong maliit na estatwa ng Santo Niño. Regalo ito sa mama ko ng isang kaibigan mula sa Aklan at dinala namin yon sa Baclaran para mabendisyonan ng pare. Pero pagkalipas ng mga oras, parang may nararamdaman akong kakaiba. Like parang nahahapo ako habang binubuhat ko yung ninyo. Actually, hindi mabigat yung ninyo na dinadala ko. Para ka lang nagbubuhat ng sanggol, and the weirdest thing is that hindi naman ako asthmatic at hindi naman ako tumakbo, but I try to ignore at nag-focus na lamang ako sa surroundings. Sa hindi kalayuan, may napansin akong babaeng nakatayo malayo ng kaunti sa kinakatayuan ko. Pero kitang-kita ko na nakatingin siya sa akin. Medyo may edad na ang babae, siguro ay nasa 40 hanggang 60 anyos. Nakatingin lang siya sa akin pero wala siyang reaksyon. As in poker face lang. Ganon. Kaso ilang saglit lang ang lumipas. Lumalala ang pakiramdam ko. Next, after a few seconds ay naramdaman kong nangihina na ang katawan ko at parang hindi na ako makahinga pa. Then unfortunately yung vision ko ay naging yellow na parang lumalabo na. Sinabihan ko si Mama na nanghihina ako.
Nabigla tuloy si mama at tinanong niya kung ano ang nangyayari sa akin, pero habang tumatagal ay nangangatog na ang mga tuhod ko na anumang oras ay maaari akong bumagsak sa kinakatayuan ko. Nagpanik tuloy si mama at kinuha niya yung ninyo na dinadala ko. Ginamit ni mama yung sarili niya para mag-guide sa akin kasi nangihina na talaga ako at wala na akong makita, as in blur na talaga ang vision ko. Hanggang may nakita si mama na isang tindahan. Inupo ako ni mama sa upuan tapos may nagdating na mga tao na galing sa mismong tindahan na yon. Agad naman nila akong pinaupo sa upuan at naririnig ko naman kung ano ang sinasabi nila. Alam naman nila na nausog ako. Agad nila ako nilagyan ng menthol ointment, pinaypayan, pinainom ng tubig. Papadudot, hindi ko talaga ma-explain kung ano ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Napapawisan ako na parang natatae. So yung mataas na lalaki sa kanila is nilagyan niya ako ng cross sa aking tiyan kasi malakas daw ang usog niya. Sabi daw naman ni mama ay posible naman daw akong mahimatay kasi malusog naman daw ang katawan ko at marami naman akong kinain. Pero sabi daw nila is nausog daw ako. Agad naman pumasok sa isipan ko yung babaeng natanaw ko sa malayo. Ma, alam ko po kung sinong nakausog sa akin, sabi ko kay mama. Talaga sino naman? Kilala ba natin? Usisa ni mama sa akin. Umiling po ako bilang sagot. Nakatayo po siya doon kanina malapit sa tindahan ng sa malamig sa ilalim ng poste. Ang sabi ko habang tinuturo ko ang kinatatayuan ng babaeng hinihinala kong nakausog sa akin. Although nung time na tinuturo ko yung place kay mama ay wala na yung babae. Anong itsura ng babae, iha? Usisa ng tindera sa akin. Hindi naman ako nagdalawang isip na i-describe sa kanya ang itsura ng babae. Katulad ng sinabi ko ay nasa around 40 to 60 years old na ito. Maliit na babae at payat, may malalim na mata. Pero hindi ko makakalimutan yung malaki at buhay na buhay niyang nunal sa bandang ilong. Si Aling Tonya yata yung nakita mo, ang sabi pa ng tindera. Saan po siya makikita? Tanong ni mama. Naku, pasulput-sulput lang yun dito. Hindi namin alam kung saan yun nakatira, basta narinig lang namin yung asawa niya na tinatawag siyang Tonya. Hindi sila nakikipag-usap sa amin, palakad-lakad lang sila dyan lagi. Kwento nito. Samantala yung lolo ng tinderang kausap namin ay lumabas para ibigay sa amin ang isang bote ng langis. Nagpakilala din itong isang manggagamot o albularyo. Anyway, pagkabigay niya sa akin ng bote ng langis ay binilinan niya ako na ipahid ko raw yon sa tiyan ko. Mamaya at mawawala na raw ang usog. Huwag mong kakalimutan yun, iha, kasi aswang ang nakausog sa'yo. Wika ng matandang lalaki. Nagkatingin na naman kami ni mama. Hinala namin aswang yang sina Aling Tonya at asawa niya. Naniniwala kami sa sinasabi nitong si Lolo Badong, anang ng tindera sa amin. Talaga? May aswang dito sa Baclaran? Hindi makapaniwalang wika pa ni mama. Ewan ko kung maniniwala kayo pero marami akong nararamdamang aswang dito sa Baclaran. Siguro mga 6 o 7 sila. Malakas ang kutob ko, baka kapamilya yon ni Tonya, sabi ng albularyo sa amin. Hindi nagtagal ay umalis na kami sa tindahan at sa halip ay umuwi na lamang kami sa aming bahay. Kinagabihan ay sinunod ko ang bili ng albularyo na ipahid ko papadudot sa aking tiyan ng langis na ibinigay nito. Pagkatapos noon ay naging okay na nga ang vision ko at guminhawa na ang pakiramdam ko. Nawala ang usog sa akin pero simula ng gabing yon ay hindi ko makakalimutan ang itsura ng babaeng nakatitigan ko at hindi ko alam kung totoo ba o hindi na aswang ang babaeng yon. Pero pinalangin ko noon sa Diyos na sana'y huwag ko nang makita ang babaeng yon doon sa Baclaran. Samantala lumipas ang ilang taon pero hindi ko na nakita yung babae sa Baclaran kahit na ilang beses pa kaming pabalik-balik doon. Doon ko na rin nakilala sa Baclaran ang boyfriend ko si Joriel. Payag naman ang mga magulang ko kay Joriel kaya wala namang kaming naging problema noon, papadudot.
Pero that time ay hindi ko pa nami-meet ang pamilya ni Joriel. Ayon kasi sa boyfriend ko, nasa Aklan daw ang pamilya niya. At nakikitira lamang siya noon sa tiyahin niya sa San Gregorio Village na nasa likod lang daw ng sementeryo. Pero hindi na ako nagpumilit noon na i-meet ang tiyahin niya kasi mukhang ayaw din naman ni Joriel kaya hinayaan ko na lamang. Sa kabilang banda, birthday noon ni Joriel at syempre nagpunta kami ng Baclaran para magdasal at magpasalamat. Friday na mga araw na yon kaya walang masyadong tao. Around 9 to 10 a.m. ang mga oras noon. Pagbaba namin sa sinakyan naming PUV. Nag-decide kami ni Joriel na kumain muna kasi hindi pa rin kami nakakapag-breakfast. So before pumunta ng church ay dumaan muna kami sa gilid ng simbahan kung nasaan ang mga fast food chains. Ang napili namin noon ay yung fast food na kilala sa masarap at American fried chicken. So ayun nga, pagpasok namin sa fast food ay nawirduhan kami ni Joriel. Hindi ko lang alam kung kakabukas pa lang ng store kasi parang dalawa lang yung crew. Isa sa cashier at isa sa kitchen. Kaya alam ko na dalawa lamang sila kasi tanaw mo sa cashier yung area ng kitchen. Kaya masasabi mo kung ilan ang tao doon. Maliban doon may guard pa pala doon sa entrance. So bali 3 lang sila sa baba. So habang umu-order kami, yung cashier ay parang walang emosyon. Basta ang poker face niya saka parang nakikipag-usap ka sa robot. After naming umorder ay umakyat na kami sa second floor para doon kumain. Pag-akyat namin ay medyo may tao naman pala. Marami ding tables ang na-occupy. Ang weird lang kasi nagtataka kami ni Joriel na bakit nakatingin yung mga tao sa amin. Pag-upo namin sa isang table sa sulok ay nagtanungan kami ni Joriel kung may dumi ba kami sa muka o may mancha sa damit. Pero pag-check namin ay wala naman. Yung vibe kasi parang nakatingin sa amin lahat na parang may mali sa amin. Pero hindi namin sila naririnig na nagsasalita. Mamaya ay may umakyat na lalaki. Matangkad, medyo may katandaan na. Siguro ay nasa 50 years old na siguro. Nakasuot ito ng puting shirt at kupas na maong. Nakatsinelas din ito. Pero ang pinagtataka namin ni Joriel ay binati siya ng mga customer sa second floor. Pero yung bati nila mata sa mata at tango lang. Napansin ko naman yon kasi mapag-obserba talaga akong klase ng tao. Mamayang kaunti ay umupo ito malapit sa amin. Doon na tumayo si Joriel sa kanyang kinakaupuan at hinila niya ang kamay ko. Halika na, umalis na tayo dito. Wika ng boyfriend ko sa akin. Seryoso at pabulong ang kanyang pagkakasabi sa akin. Paano yung mga pagkain natin? Tanong ko sa kanya. Hindi pagkain yung hinanda sa atin. Basta umalis na tayo dito, sabi ng boyfriend ko sa akin. Pero papadudot, noong tumayo na ako ay sabay-sabay ding tumayo ang mga tao doon sa second floor. Kasama na yung lalaking kararating lang. Nakaramdam ako ng panik kasi nanlilisik ang mga mata nila sa amin ni Joriel. Kung hindi nyo kami palalabasin, magkakagulo dito. Mabubuking ng lahat kung sino talaga kayo. Kalmado pero makahulugang sabi ni Joriel sa mga tao doon. Maya-maya ay nagbigay daan na sila sa amin para bumaba. Pero nakakakilabot pa rin kasi hindi nila talaga kami tinantanan. Matatalim na titig ang ibinato nila sa amin kahit na pababa na kami. Samantala sa first floor ay nakasalubong namin yung guard. Nasa taas na siya at mukhang papunta ng CR pero habang papasok siya ng CR naglakad siya habang nakatingin sa amin which is super weird. Ewan ko kung ano ang meron. Mukhang si Joriel lang kasi ang nakakaalam ng dahilan. Kaya nang makalabas kami ay agad kong kinompronta ang boyfriend ko. Joriel, ano ba talagang problema? Sayang yung pagkain in order natin doon sa fast food, ang sabi ko. Buti na lang at hindi pa natin nakakain yun kasi may laway ng aswang ang mga yun. Seryosong sagot ni Joriel sa akin. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong ko sa kanya.
Mga aswang yun nakita natin kanina doon sa fast food. Mula sa gwardiya, sa dalawang staff na naroon at lahat ng mga kumakain doon sa second floor. Ang pinakapinuno yata nila ay yung lalaking huling dumating at tumabi pa malapit sa atin. Sagot niya. Naging speechless naman ako sa mga narinig ko, Papa Dudut. Evie, kaya hindi kita pinakilala sa mga kaanak ko kasi ayokong mabuking ang tunay naming identities. Na mga aswang hunters kami. Nandito kami ngayon sa Baclaran kasi nabalitaan namin dumadami na ang populasyon ng mga aswang dito. At sa barangay 187 Zone 20. Hindi sila kumakain ng tao pero nangahawa sila. Yung fast food na pinuntahan natin kanina, nagsaserve sila ng pagkaing may laway ng aswang. Kwento pa ni Joriel sa akin. Paano mo nalaman na may laway ng aswang yung sinerve sa atin pagkain kanina? Usisa ko. Kapag matagal ka ng aswang hunter, unang tingin mo pa lang sa pagkain alam mo na. Yung breading na ginamit nila sa fried chicken, nilawayan yun nung lalaking lumapit sa tabi natin kanina. Pagpapatuloy pa ni Joriel sa akin. At kapag nakakain ka ng pagkain may laway ng aswang, magiging aswang ka na rin. Sabi ko naman. Tumango naman si Joriel sa akin bilang sagot. At kapag naging aswang ka na, may hirapan ka ng gumaling. Bihira lang ang aswang na nakakabalik sa pagiging tao. Dagdag pa niya. After that incident, pumunta na kami sa mismong Baclaran Church. Nagtirik muna kami ng kandila doon sa candle area, then after noon ay pumasok na kami sa loob ng mismong simbahan. Walang misa noong oras na yon, doon kami sa dulo umupo. Magdadasal na sana kami kaso may kumuha ng atensyon namin. Merong babae na nakaupo sa bandang gitna. Kung ilalarawan ay nasa harap namin siya pero ilang rows lang ang layo ng upuan niya. Nakatingin siya patalikod sa amin. Dilat na dilat ang mata at nanlilisik na parang galit na galit. Dahil doon ay natakot talaga kami at nag-usap ni Joriel na umuwi na lamang. Pero bago kami umalis ng simbahan, Papa Dudut, may biglang pumasok sa alaala ko. Yung babae, siya yung babaeng nakausog noon sa akin. Hindi ako pwedeng magkamali at nataranta pa nga ako nang makita kong tumayo ito sa kanyang kinatatayuan at naglakad palapit sa amin. Napansin niyo ni Joriel at hinigpitan niya ang hawak niya sa braso ko sabay sabing may aswang dito sa simbahan. Tara umalis na tayo, pabulong na sabi niya sa akin. Pagkatapos ay patakbo kaming lumabas noon ng Baclaran Church. Papadudot pakiramdam ko noon ay parang wala ako sa Baclaran at nasa ibang mundo. Sobrang nakakakilabot yung pakiramdam ko lalo na yung babaeng nakatingin sa akin. Na ayon kay Joriel ay isa ring aswang. Kinilabutan ako noon at pag uwi ko ay agad kong ikinuwento yon sa mga magulang ko. Coincidentally ay nagkwento na rin sina mama at papa na may mga kasama kaming volunteers ng simbahan. Ang nagkwento sa kanila na dumarami raw ang aswang sa Baclaran pero wag daw naming ipagkalat kasi bukod sa maaaring magdulot ito ng panig sa mga tao ay baka malagay sa panganib ang mga buhay namin. Samantala simula din noon ay nakilala ko kung sino ba talaga si Joriel na boyfriend ko. At natatandaan niyo ba sa kwento ko yung tindera at lolo nitong albularyo na tumulong sa akin. Kamag-anak pala sila ng boyfriend ko at katulad ni Joriel ay mga aswang hunters din pala sila. Isang buong angkan pala sila na nakakalat sa buong Pasay at Parañaque. Sila ang tagapagtanggol ng mga mortal na tao laban sa mga aswang. Oo Papa Dudut, alam kong marami sa inyo ang magugulat pero totoo lahat ng sinabi ko. Maski ako nung una ay hindi rin naniniwala hanggang sa makilala ko nga si Joriel at pinatunayan niya sa akin na totoo ang mga aswang at marami nga sila. Sa barangay 187 Zone 20, Merville, Don Bosco at sa Moonwalk. Hindi lang sila umatake sa mga tao dahil alam nilang binabantayan sila ng mga aswang hunters tulad ni Joriel. Sa kabilang banda dahil sa mga hindi ine-expect na pangyayaring dumating sa buhay namin ni Joriel ay hindi kami nagkatuluyan. To make the story short ay makalipas ang 2 taon simula nang naghiwalay kami ay nakapag-asawa ko. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Cedric.
Hindi nagtagal ay nabuntis na rin ako. Pero dahil sa aware ako na may mga aswang sa paligid kaya unang buwan pa lamang ng pagbubuntis ko ay naghanda na ako ng mga pangontra sa aswang. Doon din kami tumira noon sa Radar Street sa Pasay. Katabi lang ng bahay ng mga magulang ko. At tulad nga ng inaasahan ko ay may pagkakataon na dinadalaw ako ng mga aswang. Dahil alam nyo na, buntis ako at mabango ako sa pang-amoy nila. Pero hindi naman umubra ang mga aswang sa aming mga taga-radar. Matatapang kami. Samantala 7 months na ang tiyan ko noon, pero mapagkakamalan mo pa rin normal ang tiyan. Malit lang po talaga ako magbuntis. Malakas ang loob ng mga aswang na dumalaw sa lugar namin kasi kakaunti lang ang mga nakatira sa radar. Tapos ay malapit pa kami sa airport runway. Anyway, 11 PM ng gabi. Napagpasyahan naming lumabas ni Cedric dahil may gusto akong kainin na hindi ko mawari. Kaya no choice, sasama talaga ako. So yung lalabasan namin madilim din yung mahabang way palabas ng subdivision. Tahimik ang paligid kaya nagkwekwentuhan lamang kami. Pero napansin kong nagtinginan ang mga aso sa amin na parang may something sa aming mag-asawa. Dinedma ko na lamang yon kahit natatakot na ako ng mga sandaling yon. Palabas na kami ng highway nang mapansin namin na may isang asong nakasunod sa amin. Malaki, itim pero hindi ko pinapansin. Patay mali siya lang pero humigpit ako ng hawak sa asawa ko, senyales na may mali. Naninigas na ang tiyan ko nang biglang may bumagsak sa bubong ng bahay kung saan kami nakatapat. Dali-dali kaming naglakad at nagdasal. Buti na lamang may mga nakita kaming tao sa bandang chapel ng radar kaya nakihalo kami sa mga tao. Napansin ko namang nawala na yung asong malaki kaya naglakad kami. Pero papadudot pagdating namin sa ilalim ng C5 South Link, muling lumitaw ang malaking itim na aso. Nasundan pala kami kaya nagpasya si Cedric na bugawin ang aso. Ngunit maski siya ay natakot kasi lumalaban ang aso. Bukod sa nakakatakot ang pulang mata nito. Kaya dali-dali kaming bumalik sa radar at hindi na namin tinuloy ang pagbili ng pagkain. Nagtiis na lamang ako at nagpasya kaming pareho na sa umaga na lamang lalabas. Kaso papadudot bandang madaling araw ay nagising akong may nasilip sa akin sa bintana namin. Isang babae at isang lalaki. Dahil sa jealousy lamang ang bintana namin at wala naman itong grills o screen ay kinabahan ako. Kitang-kita ko kasi ang mga mukha nila na walang iba kundi yung mga aswang na na-encounter namin sa fast food at sa simbahan ng Baklaran. Masama ang titig nito sa akin dahil sa sobrang takot ay napasigaw ako at ginising ko si Cedric. Pero mabilis na umalis ang dalawang aswang. Bagamat naramdaman namin na may yumayapak sa bubong sa ibabaw mismo namin. Dahil dito ay naglakas loob na si Cedric na magsalita at magmura para bugawin ang mga aswang, habang ako naman ay panay ang pagdarasal. Kinabukasan ay pumunta kami sa bahay ng mga magulang ko at ikinuwento ko sa kanila ang nangyaring pag-atake ng mga aswang sa aming bahay. Nagpasya naman ang mga magulang ko na sa kanila muna kami titira para mabantayan nila ako habang nagdadalang tao. Pumayag naman noon ang asawa ko. Isang linggo naman ang lumipas, may kumalat na balita na may pinatay daw na mag-asawa sa bandang Dimasalang. Pinugutan daw ng ulo. Nang makita ko ang litrato, kumpirmado na ang mga pinatay ay yung dalawang aswang na bumisita sa bahay namin. At alam niyo kung sino ang killer? Si Joriel. Napanood ko sa balita na in-interview pa noon si Joriel at sinabi niyang wala siyang pinagsisisihan na pinatay niya ang mag-asawa na mga aswang daw. Pero syempre walang naniwala sa kanya at sa kabila ng kabayanihan niya ay napiit pa rin siya sa kulungan. Walang kalam-alam ang mga tao na mga aswang talaga ang pinatay ni Joriel at ginawa lamang niya ang krimen na yon bilang pagtatanggol sa ating mga mortal na tao laban sa mga aswang na nagkakalat ng lagim sa Baklaran at mga katabing barangay tuwing gabi. Papadudot hindi nagtagal ay nanganak na ako at alam niyo ba simula nang mamatay yung dalawang mag-asawang aswang,
ay nawala na rin ang threat ng mga aswang sa lugar namin. At nakumpirma ko yon sa dalawa kong kaibigan na aswang hunters. Kumbaga yung ginawa ni Joriel na pagpatay sa mag-asawang aswang ay naghudyat sa iba pang mga aswang na hindi na sila ligtas sa lugar na kinakailangan na nilang umalis para hindi mabuking ang kanilang tunay na anyo. Sa ngayon, Papa Dudut, ay 3 na ang anak namin ni Cedric. Paminsan-minsan ay dinadalaw ko naman si Joriel sa kulungan at sinabi kong nawawala ng threat ng aswang sa lugar namin. Pero sabi naman ni Joriel sa akin, huwag daw kaming pasisiguro o maging kampante dahil sigurado daw siyang babalik ang mga yon sa Baclaran para pasikretong maghasik ng lagim. Papa Dudut, hanggang dito na lamang po ang liham ko. Maraming salamat at sana'y mapili mong basahin ang kwento ko. Abangan ko po ito sa inyong YouTube channel. Magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Evie. Maraming salamat, Evie, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa aming programa. Nakakatakot na malaman na meron palang mga aswang na nanaising manirahan sa mga syudad tulad ng Pasay at Parañaque. Naniniwala ka man sa aswang o hindi, nararapat lamang na mag-ingat tayo palagi. Lalo na sa mga taong nakakasalamuhan natin dahil hindi natin agad malalaman kung sino sa kanila ang may maganda o masamang intensyon para sa atin. Nararapat na maging alerto tayo sa mga oras para maiwasan natin ang mga bagay o taong maaaring makapagpahamak sa atin. Hanapin po ang Kaistorya Horror YouTube channel at mag-subscribe. Ganon din sa Gianna Vlogs, ang aming weekly family vlogs. Hanapin niyo po yan Gianna Vlogs. At mag-subscribe na rin po kayo. Maraming salamat po. Hanap mo ba'y manok na masarap? Lechon manok na lagi niyong babalik-balikan. Let's go na magpatumpik-tumpik pa. Siguradong enjoy lahat sa kapagkainan. Papa Dudut, lechon manok, iba ang lasa, iba ang sarap. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.